ang mga nauukaw na walang pastol na ito ay ating ma-guide o magkaroon ng patnubay, no? Ang isa pang maganda rito, kuya, na aral na ibig ipahiwatig ng Diyos, na sana kapag may dumating na problema, huwag mong tuturuan ng Diyos. Tulad nito, tinuruan niya tinuruan ng mga alagad ng Panginoon. Dumidilim na po. Utusan na ninyo yung mga tao upang umalis. Kasi marunong pa sila sa Diyos. Yun ang huwag natin gagawin. Huwag tayong marunong pa sa Diyos. Isipin natin ang kabutihan para sa ating kapwa. Kaya ang sabi niya, sabi sa kanila ng ating Panginoon, kayo ang magbibigay ng kanilang makakain. Kuya, siguro nataranta itong 12 no? Paano mangyayari yun? Ganun tayo Kapag meron ng dumarating na problema, lalo tigit lalapit sa atin ang ating kapwa, natataranta tayo Hindi natin alam, nakasama natin ang Panginoon. Na isang guni natin sa Kanya, na tumawag tayo sa Kanya. Bagamat hindi nagsalita ang mga alagad niya, anong sabi niya? Paupuin niyo sila. Yes. Anong meron kayo? Sa ibang ebanghelista, kuya, ang may-ari ng 5 tinapay at 2 isda ay isang bata. Siguro ito'y pinabaon na ng kanyang mga magulang. Pero hindi hinintindi ng bata yung kanyang sarili. Yes. Ibinigay niya nung hiningi ng mga alagad ng ating Panginoon. Buong puso. Hindi niya inintindi na siya'y magugutom, kundi taus-pusong ibinigay niya yung baon niyang 5 tinapay at 2 isda. At doon mo makikita, Kuya Min, kung anong milagro ang nangyari. Tayo, lagi tayong nananalangin, tumatawag, seryoso. Pero nakita naman natin ang Panginoon. Nung mahawakan niya ang 2 isda at 5 tinapay, tumingala at kagad nagpasalamat. Tayo hindi Kung minsan humihingi tayo naibigay na, hindi pa tayo nagpapasalamat Ito ang kaya kung minsan, Kuya Min, dapat kung ano man ang hingin natin sa Diyos, pasalamatan na natin kagad ang Diyos bago natin sabihin sa Kanya yung ibibigay niya at hinihingi natin. Ganito ang Panginoon. Nagpasalamat siya. Tumingala at nagpasalamat. At pagkatapos, ibinigay niya yung sa kanyang mga alagad. At ipinamigay ng mga alagad ang mga tinapay na nanggaling sa milagrong ginawa ng ating Panginoon. Sabi mo nga kanina, hanggang ngayon, nangyayari ito, Kuya. Kailan lamang ay nagpunta tayo. Pumunta si Mama Mary kila Ate Inda at saka kay Kuya din. No? Doon sa kanilang bahay ang Panginoon saka si Mama Mary. Nagtataka sila Bakit ang dami natin Parang hindi nababawasan yung pagkain. Mismong sila. Nagtaka Kaya kung makikita mo, Kuya Min, ang pangyayaring ito, hindi lamang noon nangyayari. Hanggang ngayon, patuloy na nangyayari. Alam mo, Kuya, sa isang pangyayari, kailangan lamang nating maglingkod, sumunod, manalig, at manampalataya sa Diyos. At ang lahat. Tatakuhan ngayon, ito ang pinakahuli na natin, lumapad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad na kinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis nila,
Siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalagbutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhag ng gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Kuya Bert, ito yung huli nating kukunin ngayon sa gabing ito. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Yung himala na ginawa ng ating Panginoon doon sa 5,000, ngayon ay kanyang inulit dito yung himala na kanyang sinasagawa. Hindi pa rin nakuhang maunawaan ito ng kanyang mga alagad at hindi nila nakuha na yung tungkol sa hindi nila maisip at maunawaan yung nangyari sa tinapay na himala. At ngayon, eto na naman yung isang himala. Parang kulang yata sa pananampalataya yung mga Kuya Berta, yung kanyang mga kasamahan na lagi nang kasama niya, parang kulang pa rin yata sa pananampalataya. Tama, Kuya. Kasi kung titingnan natin doon sa binasa mo, no, ang ating Panginoon pagkatapos ng gawain niya ng araw na yun, mag-isa siyang pumunta sa barol. Nanalangin. Isipin mo, tayo, minsan maghapon tayong pag-alang ating katawan sa paghahanap buhay. Hindi man tayo mananalangin. Yeah. Tulong na rin. Diba? Nakakalimutan natin ang Diyos. Pero itong mga turo ng ating Panginoon sa ating buhay, lalo't sa mga nababasa natin, dapat ito'y ating maging aral. Pagaya, kung siya ay anak at bugtong na anak ng Diyos, ay nakukuha niyang manalangin. Bakit hindi tayo manalangin? Lalo't pagsapit ng gabi, bago tayo matulog. No? At makikita natin dito, Kuya, noong umalis na ang kanyang mga alagad at naiwanan ng ating Panginoon, sinalubong sila ng hangin, ng malakas na hangin. Kaya nakita ito ng Panginoon Kaya't siya'y naglakad sa tubig. Kasi nag-aalala siya sa kanyang mga alagad. Natakot ang mga alagad. Dahil nung makita nila ang Panginoon, akala nila multo. So ang multo pala totoo. May multo pala talaga. No? Kasi noong pa mayroon ng multo So totoo ang multo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Nung sumampa ang ating Panginoon sa kanilang bangka, tumahimik ang hangin. Naging payapa ang kanilang paglalakbay. Anong ibig na aral ay paiwatig sa atin ng Panginoon? Kapag ang Diyos hindi mo kasama, magiging magulo Amen. ang smooth sailing mong paglalakbay sa mundong ito. Lagi kang makakasagupa ng malalaking problema. Lagi kang mag-aalala sa buhay mo kapag wala sa iyo ang Panginoon. Pero sa sandaling ang Panginoong Yesus ay nasa buhay mo. Nasa sa iyong kalooban. Nasa sa iyong puso. Nakabilanggo sa iyong puso ang Panginoon. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikabahala. Sapagkat ang Diyos ay nasa puso. Amen. Yan na po atin ang tinatapos dito sa gabihong ito ang ating pagtatagal na kiwa ho natin sa chapter 6 ng Marcos ang di pagkilala kay Jesus sa Nazaret, ang pagsusugo ni Jesus sa 12
ang pagkamatay ni Juan Bautista at ang pagpapakain sa 5,000. At ito nga ang pinakahuli ay lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig ng pinakasentro ho dito sa kabuuan. Nitong huling to, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, yun yung ating matibay na pananalig sa Diyos. Hindi yan